Nako, mga sangkay, bad news po ito sa part ni Bong Revilla, no? Mukhang wala daw po, mga sangkay, bail. Hindi daw po mapapiyansahan, mga sangkay, itong kaso nila Bong Revilla at kasama pa yung ibang mga individual na kinasuhan. Sa madaling sabi, kapag nadampot, rekta kulong at hindi po makakalabas. Nako, pag-usapan po natin ito. Hey guys, this is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. Pag-usapan po natin mga sangkay itong pambihirang update ngayon tungkol po dito kay Bong Revilla na nanganganib, no? Dako, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, may good news tayo. Mga solid sangkay, tayo po ngayon ay nadagdagan na naman po ng 100,000 na mga subscribers at 1.6 million subscribers na po tayo. Kaya naman, kung ikaw ay hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Nasa baba po, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, alright? Okay, ito ang balita mga sangkay. Tingnan po natin. Naninilikado ang ating dating senador. Ayon kasi sa report, mga sangkay, no bail. Ibig sabihin, wala pong piyansa. Okay, tingnan natin. Walang piyansa ang inirekomenda para sa isa sa mga kasong isinampa laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na dating opisyal at kawani ng DPWH. Kaugnay po yan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Saksi, si Jonathan Nandal. Isang dating senador at 6 na dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang kinasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan kanina. So, ang dami. Hindi lang pala ito si Senator Bong Revilla, no? Marami pa po mga DPWH officials. Sina dating Senador Bong Revilla, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineers JP Mendoza, RJ Dumasig at Melita Huat. Gayon din sina Juanito Mendoza ng Finance Section ng Bulacan 1st DEO at ang Grabe. cashier na si Cristina Pineda. Ito ang unang kasong umakyat sa korte kaugnay sa mga proyektong kontrabaha sa Bulacan. Ang kaso, malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa 92.8 million peso Ghost Project sa Pandi, Bulacan na inaward noong March 28, 2025. So, ayan, mga sangkay, no bail, hindi makakapagpiyansa. Grabe, no? Nakakalula ito mga nangyayari ngayon. Ngayon lang ako nakakita mga sangkay ng rampant corruption na nabuking. Hindi po ito, mga sangkay, hindi po ito nangyari sa panahon lang ni BBM. Matagal na po itong sistema. At siguro, hindi naman po tayo tanga-tanga. Mga sangkay, naiisipin natin na ngayon lang po ito nangyayari. Matagal na po ito. Wala pa po si BBM, wala pa si Duterte, wala pa po si Pinoy, nangyayari na po ito. Ganito po kalala, mga sangkay, sa ating bansa. The informations allege that the respondents conspired to facilitate the release of approximately 76 million pesos for the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. A project which, based on official inspection and witness accounts, was never implemented. Grabe, never implemented. Bayad na, mga sangkay. Ayan, 92.8 million ghost projects. Ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Grabe ang lala. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Despite na hindi naman talaga nag-i-exist yung proyekto, nakalagay po sa record, completed. Di wow. Grabe. Nakakakilabot mga sangkay itong mga na didiscovery ngayon
no, sa Pilipinas. Nakakalungkot. Sobrang ganda siguro ng Pilipinas, no, kung nagagawa lang lahat ng mga project ng nasa standard at hindi substandard or hindi po nag-ghost project. Ayon sa ombudsman, para umano mailabas ang kabuuang project cost, nagpalsipika umano ng mga accomplishment report at nag-issue ng mga pekeng billing document. Hiling ng Grabe. Fake na mga bailing fake na mga sangkay. Siguro mga ano yan. Mga peking billing documents, mga sangkay na gawa-gawa lang nila para masabi na ito yung resibo ng ginawang proyekto. Fake billing documents. Anak ng tokwa. Ganyan po kagaling yung sistema ng korupsyon sa Pilipinas. Kaya't alam niyo mga sangkay, dapat lang talaga na ma-blockchain. Yung blockchain kasi hindi na po nila mayagaganyan yan eh. Kasi kitang-kita na po lahat doon. Lahat ng pera, mapunta sa project, kahit yung proyekto, makikita kung anong nangyayari. At lahat po tayo makakakita kapag na-blockchain na po yung kaperahan ng Pilipinas. ng ombudsman maglabas ang Sandigan Bayan ng whole departure order at warrant of arrest. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. No bail. No bail. Walang piyansa. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Kasunod nito, iraraffle ang mga kaso sa Sandigan Bayan para malaman kung anong dibisyon ang hahawak nito. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng mga kinasuhan. Sa kabuuan, 3 batch na ng kaso na may kaugnayan sa mga flood control project ang Grabe, 3 batch ha, 3 batch. Matindi to. 3 batch na mga kinasuhan na. So, first time ko rin nakita mga sangkay na sandamakmak yung kinakasuhan dahil sa korupsyon. Pero kung uungkatin natin lahat, mapupuno mga sangkay mapupuno yan. Sa dami ng korap sa Pilipinas, mula sa pinakamababa hanggang sa mataas na posisyon. Nakakalungkot lang. ng ombudsman sa mga korte. Una ang mga kaso laban kina dating Congressman Zaldico, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Incorporated. Kaugnay sa flood control project sa Oriental Mindoro. Pangalawa ang mga kaso laban kina Sara Diskaya at mga opisyal ng DPWH Davao Occidental. Kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many more remain under active and continuing fact-finding. Sa Lunes, itutuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang pagdinig sa flood control scandal. Isa sa ipinapasabina si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang problema. Nasaan na ngayon si Bonoan? Kaya nga, alam niyo guys tama yung sinasabi ni Remulla na sometimes kailangan mong i-bend yung batas. Hindi mo babaliin, hindi mo hakbangan. I-bend mo lang, sabi ni Remulla. Para Para mapanagot ng mabilis itong mga kurap, mga sangkay. Kita nyo, dapat ang ginawa nila dito kaila Zaldico, kaila Atong Ang, kung sino-sino pang mga umaharap sa investigasyon. Dapat ang ginawa nila, kinansela na yung passport, freeze na yung account, mga assets nila, para wala na silang magamit. Kaso, ewan ko, yun lang din talaga yung tanong ko sa gobyerno natin Bakit ganun? Bakit ang bagal? Bakit hindi nila, baga masyado po kasing sumusunod sa proseso. Tama naman na sumunod sa proseso. Pero, minsan kailangan mong akyatin yung proseso ng mabilis para pumahabol natin. Kita nyo, nawawala si Atong Ang. Tapos hindi pa naka-freeze yung mga assets niya. Sino pa? Sila Zaldico. Diba? Sino pa? Sila Harry Roque. Marami mga sangkay Mambihira. Na nasa Amerika pa rin para samahan ang asawa niyang ooperahan daw sa mata. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nangako si Bonoan na babalik sa Pilipinas. We know where he is. Hindi naman siya nagtatago. Okay. Nasa California siya ngayon at
Sinabi niya na naghumingi siya ng permission kung pwede siya maiwan ng another month dahil yung kanyang misis nga na merong problema sa mata. So yun ang hinihingi niya hanggang after February 15 daw, pabalik siya dyan. Ayon kay Romualdez, inaprubahan umano ng DOJ ang hiling ni Bonoan. Bagay na kinukumpirma pa ng GMA Integrated News sa DOJ. We're prepared to help him kung meron man siyang problema, no? Pero yun, at saka tinanong ko naman sa kanya kung babalik siya sa Pilipinas. Sabi niya, wala naman siyang tinatago. Talagang babalik siya. Sinabi naman niya, he was given an extension. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, alamin niya sa DOJ kung talagang pinayagang mag-extend si Bonoan sa Amerika. Makipag-alam ako sa DOJ para ma-confirm yung sinasabi ni former Secretary Bonoan at kung i-affirm nila, i-confirm nila yung sinabi, i-atras ko muna yung subpoena sa kanya. Pero kung sabihin ng DOJ na hindi totoo, itutuloy yung pag-serve ng subpoena at pag hindi siya dumalo, ganun pa rin yung position ng Blue Ribbon. Contempt muna. Contempt muna. Okay. Citation. Para sa GMA Integrated News, Okay, so yan po mga sangkay. Let's pray for the process mga sangkay na mapabilis, no? Kasi alam naman po natin sa Pilipinas. Well, no bail mga sangkay recommended, no? Laban dito sa mga kaso nila Bong Revilla. Ano po ang inyong opinion mga sangkay? Tama lang ba ito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Magaganda yung topic natin dito. Inasabi ko sa inyo. Pag nakita nyo na sa YouTube, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.